Variety ng wika. Ang variety ay tumutukoy sa pagkakaroon ng natatanging katangiang social sitwasyon. Ito rin ay tumutukoy sa pagkakaiba-iba ng uri ng wika na ginagamit ng mga tao sa formalidad, tikas, tono at uri. Ang ating wika ay may iba't ibang variety. Ito ay sanhi ng pagkakaiba ng uri ng lipunan na ating ginagalawan, geografiya, antas ng edukasyon, profesyon, edad at kasarian at uri ng pangkat etniko na ating kinabibilangan. Dahil sa pagkakaroon ng heterogeneous na wika, tayo ay nagkakaroon ng iba't ibang variasyon dito. At dito naguugat ang mga variety ng wika ay sa pagkakaiba ng mga individual. Ang wika ay bahagi ng kultura at kasaysayan ng bawat lugar. Ito rin ay isang simbolismo tungo sa pagkakakilanlan ng bawat individual. Una ay dialect. Ito ay variety ng wika na nalilikha ng tradisyon geograpiko. Ito ay ang salitang gamit ng mga tao ayon sa partikular na rehiyon o lalawigan na kaniyang kinabibilangan. Mga halimbawa ng dialect, Tagalog. Bakit? Batangas? Bakit ka? Bataan? Bakit a? Ilocos? Bakit ngay? Pangasinan? Bakit ngay? Pangalawa ay sociolect. Ito ay uri ng wika na ginagamit ng isang partikular na grupo. Ang mga salitang ito ay may kinalaman sa katayuang socio-ekonomiko at kasarian ng individual na gumagamit ng mga naturang salita. Sumunod ay ethnolect. Isang uri ng variety ng wika na nade-develop mula sa mga salita ng mga ethnolinguistikang grupo. Dahil sa pagkakaroon ng maraming pangkat etniko, sumibol ang iba't ibang uri ng ethnolect. Taglay nito ang mga wikang naging bahagi ng pagkakakilanlan ng bawat pangkat etniko. Ecolect. Variety ng wika na kadalasang ginagamit sa loob ng ating tahanan. Ito ang mga salitang madalas na namumutawi sa bibig ng mga bata at mga matatanda. Malimit itong ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan. Sumunod ay register. Ito ang variety ng wika kung saan inaangkop ng isang nagsasalita ang uri ng wikang ginagamit niya sa sitwasyon at sa kausap. Nagagamit ng nagsasalita ang formal na tono ng pananalita kung ang kausap niya ay isang taong may mataas na katungkulan o kapangyarihan, nakatatanda o hindi niya masyadong nakikilala. Nagkakaroon ng pagbabago sa wika ng taong nagsasalita o gumagamit ng wika ayon sa una ay tono ng kausap o tagapakinig, tenor of discourse. Naayon ng wika sa kung sino ang kausap. Paksa ng pinag-uusapan, field of discourse, batay sa larangang tinataglay at sa panahon. Pangatlo ay paraan o paano nag-uusap, mode of discourse. Pasalita o pasulat na pagtalima sa mga panuntungang dapat sundin batay sa uri ng piniling paraan ng pag-uusap. Halimbawa, paggamit ng formal na wika sa simbahan, pagpati, pagpupulong, at pagsulat ng akdang pamilya o pampalitan o formal ng saraysay. Paggamit ng informal na wika sa pagsulat ng comics, talaarawan, at hampang kaibigan o formal na paraan ng pagsasalita kung ang kausap ng kaibigan, malalapit na kapamilya, kaklase o kasiedad. Ethnolect. Isang uri variety na na-develop mula sa salitang ethnolistikang grupo dahil sa pagkakaroon ng maraming pangkat etniko. Sumibol ang iba't ibang uri ng ethnolect. Taglay nito ang mga wika na ibahagi ng pagkakakilanlan ng bawat pangkat etniko. Mga halimbawa ng etnikon, Rakul, tumutukoy sa mga gamit ng mga ibatan
na pantakip sa mga nilang mga ulo tuwing panahon ng tag-init o tag-ulan. Bolani, salitang naglalarawan sa pagkahugis buo ng buwan. Laylay Dexita, salitang inihirog kita ng mga grupong Kangkanay ng Mountain Province. Balanga, inihirog sinisintang ng palipay, tuwa, ligaya, saya. Ecolect, variety ng wika kadalasang ginagamit sa loob ng tahanan. Ito ang salitang madalas na namumutahog sa bibig ng mga bata at mga nakakatanda. Maliit itong ginagamit sa pang-araw-araw ng talulasan. Narito ang mga halimbawa ni Ecolect. Palikuran, banyo o kubeta, sinitulugan o pahingahan, kwarto. Pamingganan, lalagyan ng plato, papi, ama, tatay, papi, nanay, o ina. Pidgin. Ito ay musbong na bagong wika na tinatawag na Ingles na nobody's native language. Katutubong wika di pag-aari ni man. Ito ay bunga ng pakipag-usap ng dalawang taong parehong may pagkaibang unang wika kaya di magkaintindihan dahil hindi niya alam ang wika ng isa't isa kaya nagkakaroon sila ng makeshift language. Dahil dito nalilikha sila ng isang wikang pinaghalo ang kanya-kanya nilang unang wika. Sa mga halimbawa nito, nang pumunta ang mga Kastila noong sa Bursa na buo sila ng wikang Espanyol at tutubong wika ng isang wangga. Narito pa ang mga halimbawa ng Pidgin. Ako ganda babae. Nakakita ako ng magandang babae. Kayo bili alak sa akin. Kayo ba ang bumili ng alak para sa akin? Ako tinda, daming maganda. Ang panitang gamit ay maganda. Suki, ikaw sa ako discount. Suki, bumili ka na ng patigas. Talita ko, bibili kita ng discount. Ikaw aral mabuti para ikaw kuha taas grado. Mag-aral ka na mabuti upang mataas ang iyong grado. Creole ay isang wika na unang naging Pidgin at kalaunan ay naging bigas na wika natives na ng mga batang sinilang sa komunidad ng Pidgin. Nagamit ito ng mahabang panahon hanggang sa magkaroon ng pattern o tuntuning sinusunod na ang mga karaniwan. Bawa ang wikang Chavacano. Mga halimbawa, Dinobre, ang pangalan ko. Dinobre lugar ko. Taga saan ka? Buenas dias, magandang umaga. Buenas tardes, magandang hapon. Buenas noches, magandang gabi.